Senator Amy Marcos pinaiimbestigahan na ang naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte at iniimbitahan na niya ang mga key officials upang malinawan sa naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ilan sa mga ahensya ng ating gobyerno ang inimbitahan po ni Senator Amy Marcos ay ang PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC, and CAAP. Ilan lamang ito sa mga opisina ng gobyerno na kanyang iniimbestigahan. Ayon nga po kay Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page, So basahin po natin. As chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given the involvement of the International Criminal Police Organization or the Interpol and the International Criminal Court. To shed light on this matter, I am inviting officials and agencies, including officials from the Philippine National Police, OTS, DOTR, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, NSC or National Security Council, CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify the policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Ayan mga kaibigan, nahati po kasi ang opinyon ng maraming Pilipino, maging ang mga mambabatas o mga abogado ay mayroon pong kanya-kanyang mga opinyon tungkol sa naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Marami po sa mga nagsasabi na tama naman daw ang naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Pero mas marami po ang nagsasabi na hindi tama ang proseso at ang mga nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Pero kung ating pagbabasehan ang nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court, Article 59, nakasaad po dito na malaking pambabalahura at hindi po pagrespeto sa Rome Statute ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte sapagkat hindi ito natupad, hindi ito sinunod at hindi ito ginawa ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Alright, so nandito na po, malinaw na malinaw po sa Article 59 na dapat kapag ang tao o ang suspect ay inaresto, dapat itong dalhin kaagad sa competent judicial authority. At ang competent judicial authority ang bahala po na mag-interpret at ipaliwanag sa taong hinuli kung ang warrant of arrest ay para nga ba sa kanya. Kung ang proseso ng pag-aresto ay naaayon nga ba sa inilatag at nakasaad sa ating saligang batas dito po sa Pilipinas. Dapat po kasing masunod ang tamang proseso ng pag-aresto sa isang inaakusahang tao. Remember, habang wala pa pong verdict o desisyon ang hukuman, mananatiling inosente po ang taong nasasakdal. Kaya dapat masiguro ang kanyang karapatang pantao, mga kaibigan. Ang tatlong provisions na ito na nakasulat sa Rome Statute of the International Criminal Court ay hindi po isinagawa ng maayos. Sa pamumuno po ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Alright, so bagkos malinaw na malinaw po na nilabag ni Torre ang mga nakasulat po o nakasaad dito sa Rome Statute na ito. Aside from that, nilabag din po ni Police Major General Nicolas Torre III ang nakasaad sa Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution, Section 12, na ang akusado po ay may karapatang manahimik. May karapatan din pong mamili ang akusado kung sino ang kanyang kukuning personal legal counsel. Subalit malinaw po sa isang pangyayari sa Villamor Air Base na hinihintay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ang sagot po ni Nicolas Torre III ay hindi niya ito papapasukin. Inulit pa nga po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte na kung sakaling dumating, make it clear, hindi ninyo papapasukin. At ito po ang sinabi ni Nicolas Torres, yes sir, hindi namin papapasukin upon my order. Maliwanag po na nilabag ito ni Nicolas Torre ang nakasaad sa Bill of Rights of the 1987 Constitution. Alright? So sinabi rin po at binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang kanyang anak ay isa sa kanyang magiging legal counsel. Isang bagay na hindi po binigyan ng pagkakataon ni Police Major General Nicolas Torre III, ang ating dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So para sa akin mga kaibigan, Senator Amy Marcos, it's about time. Patunayan mo sa taong bayan, sa maraming Pilipino, na ang iyong gagawing pag-imbestiga ay hindi pagkampi sa iyong kapatid, kundi pagkampi sa kung ano ang nakasulat sa ating saligang batas. Tama na ang martial law. Tama na ang people power. Panahon na para magising tayo sa katotohanan. Panahon na para pakinabangan natin at gamitin ng maayos at tama kung ano ang nakasulat sa ating saligang batas. No? Kung ating iintindihin at uunawaing mabuti, it's very clear, mga kaibigan. We are no longer a member of the International Criminal Court and therefore they have no jurisdiction and authority. Kaya may malaki pong pagkakamali dito ang bansang Pilipinas. The Philippine government should not, the Philippine government should not bring Duterte and should not brought Duterte to the International Criminal Court. Ito po ay isang tanda ng pagiging traidor ng pamahalaang ito. It's very obvious, ang ICC po ang nagsabi, hindi po nila iniutos ang pag-aresto, Wala pong iniuutos ang ICC na arestuhin ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Inendorso lamang po nila ang reklamo sa Interpol. Pero ang gumawa po ng lahat ng ito hanggang maipadala sa Hague, the Netherlands, si former President Rodrigo Roa Duterte ay ang administrasyong ito. Malinaw po na ito po ay plinano at pinag-aralang mabuti ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kasama dito ang pinagkakatiwalaan ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Eduardo Año. My God. Si Gibo Teodoro, na akala ko mabuting tao, pero traidor. Siyempre, si DOJ head, John Vic Remulla. Could you imagine that, mga kaibigan? Nakakahiya. Nakakahiya ang bansang Pilipinas sapagkat tinitingala tayo pagdating sa comprehension, pagdating sa pagbabasa, pagdating sa pagsasalita ng wikang Ingles. Tinikilala tayo, tinitingala tayo. Pero bakit hindi na-interpret ng maayos ang nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court? Marami po ang nagsasabi, hindi na daw dapat sundin ang Article 59 na ito. Kung ganun pala, bakit ang Article 7
crimes against humanity na nakapaloob din naman sa Rome Statute of the International Criminal Court ay ginamit upang hulihin si former President Rodrigo Roa Duterte. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag bumili ako ng ballpen, at pwede ba akong bumili na ang bibilhin ko lamang ay yung pinakang laman lang niya o takip lang niya? O baka naman hindi pwede yun. Baka dapat bilhin ko yung buong ballpen so that I can use it freely. So, that is really a blatant neglect of the laws that we have right now. And kung ang kaso po laban kay former President Rodrigo Roa Duterte ay crimes against humanity, we also have a counterpart, crimes against humanity. Meron din po tayo. Meron pong batas ang Pilipinas para sa mga kasong katulad po ng crimes against humanity. So, I don't see any reason why we need to endorse, why we need to transfer the former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court. Isa po itong kahihiyan ng ating bansa. Alright, so panoorin po natin mga kaibigan ang isang tagpo sa Villamor Air Base. Makikita dito kung gaano kabastos itong CIDG Major General Nicolas Torre III. Hindi ko alam. Siguro kung nandoon ako sa lugar na yon, I don't know kung ano yung magiging reaction ko, kung ano yung magiging action ko. But it is really foul. Panoorin po ninyo mga kaibigan. Kayo na po ang bahalang sumuri. Kayo na po ang bahalang humusga. But to the authenticity of this message, punta po kayo sa Facebook page ni Amy Marcos. No? Ang buong pangalan po ng kanyang page is Amy Marcos. Yun po mismo ang hanapin po ninyo. Alright. So, yun lang. Thank you very much and God bless. Save the Philippines. Let's call the International Criminal Court, no? Sa tingin ko po, wala pong kinalaman dito ang International Criminal Court dahil isinurrender po nila, no? Isinurrender po nila si President Duterte sa ICC. So, ang maaari lamang po nating hilingin sa ICC ay pag-aralan kung paano isosole, no? Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. I'm sure there is really a basis. Meron pong tamang proseso, no? Meron pong tamang proseso and I hope, no, that the ICC should look for remedies on how they can request para sa pagbabalik ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Again, I am keep on reiterating to everyone, I am not against with any investigation. I am not against with any investigation po, no, laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung mayroon kayong pinanghahawakang ebidensya, mabigat ito, and there is certainty of conviction, mag-file kayo ng kaso. Kung nakapanood naman po ninyo ang pre-trial hearing sa International Criminal Court, nakapagtataka mga kaibigan na ang nasa record po ng ICC, 43 lamang po. At ang 43 na yon ay alleged killing. Ibig sabihin, hinihinala lamang. Hindi po ito direktang sinabi na ang 43 na ito ang pinatay ni former President Duterte. These were alleged crime. These were alleged crime. Okay, hindi po ito
na patunayan. So there's no point para ibintang sa kanya ang pagkamatay ng 43 cases or individuals na ito, mga kaibigan. Alright, so let's watch what happened inside the Villamor Airways, guys. Ito po, mabubwisit ka talaga. Promise, mabubwisit ka talaga dito kay Nicolas Torre. Pabira naman. Do not lay a finger. 80 years old kayo lahat. Go! Hindi makalakad ng maayos. Teka. Okay. Sandali lang, sandali lang. Dali. Sandali Kung lang. yan ang gusto niyo, mangyayari yan. Sandali lang. Mangyayari Sandali yan. lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo let me lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Hindi po tayo nag-ano dito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes sir. O sige, bayaran mo. Pabira ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, That's alisin the niyo point of si the Kailangan matter, na sir. kausapin Yes, ng Villaldea. ano. Attorney Villaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pigitin sir na hilahin ka. Sir, Sir, bawal niyo po. pabira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. I would appeal to you. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. 80 years old kayo lahat. Humane lang. Huwag kang hawak sa akin. Bawal Sir, You lumawa. are now... Bawal lumawa. hinihingi na lang natin. 80 years old na hindi makalakad ng maayos. Kasi kayo lahat. Sir, ganito sir. Sir, ganito sir. Hindi. Sir, ganito sir. Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte na mismo ang humihiling. Kaya nga. Kaya nga. Pagbigyan niyo. Pagbigyan mo Naman naman. kayo. Kanina pa eh. Hindi naman lahat ng... Ilan ang hinuli ngayong araw na ito sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Yung isang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, ang daming pabor. krimen sa labas. Residential Nandito loans kayo. namin. Sir, hindi kami Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. Ano That's lang naman precisely yan? the Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong... Please lang. Ano? Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Huwag Wala na kayong pakialam sa kalagayan. Bawal mo ano Kasi yung nga, lawyer. nag-uusap Bawal kami. mo ano yung lawyer. Nag-uusap pa kami. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo ako hawakan. Wag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Wag mo hawakan. Obviously, Time lang eh. Time lang. Kayo mga Wag mo